Mas maraming Pilipino ang nawala ng trabaho noong Enero, partikular na mga babae at kabataang natapos na ang racket nitong nakaraang Pasko at Bagong Taon. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Dumami ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho sa pagpasok ng 2024. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, higit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Enero. Mas mataas yan sa 1.6 milyon noong Disyembre. Halos 6.4 milyong Pilipino naman ang naghahanap ng dagdag oras sa trabaho o dagdag racket. Sila yung tinatawag na underemployed. Halos 14% ang itinaas kumpara noong December 2023. Kabilang sa mga sektor na pinakanabawasan ng trabaho ay yung mga nasa retail sales, gaya ng grocery, karinderya at sari-sari store. Dahil daw yan sa pagtatapos ng holiday season. Marami rin ang di piniling magtrabaho o maghanap ng pagkakakitaan, partikular ang mga babae at kabataan. Nag-off na sila from the labor force and went back doon sa either schooling or to help doon sa mga household duties. Isa si Marina sa mga hindi na itinuloy ang pagtatrabaho. Noong Pasko at Bagong Taon, nagbenta siya ng mga prutas dahil patok. Kumuha pa siya ng 2 tindera. Pero pagkatapos ng Bagong Taon, naging matumal ang benta. Wala na rin daw mapasahod sa mga tindera, kaya tumigil siya sa pagbebenta. Sa mga edad namin na mga senior na, siyempre wala nang tatanggap, kaya ang bali nangyayari sa amin, business na lang. Siyempre saan po ako kukuha ng pasahod? Siyempre doon sa benta. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, patuloy ang paghatak nila ng mga mamumuhunan sa bansa na magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga Pilipino. Pinaiigting din nilang ugnayan sa mga paaralan para siguraduhing tugmang tinuturo sa pangangailangan ng labor market. Naghahanap din ng alternatibong work arrangement ang NEDA, lalo sa mga babae at kabataan na apektado ng balik trabaho sa opisina. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.